Ngayong araw ay ating pag-aaralan kung paano mapapatunayan na mayroong Diyos. Matagal nang pinagtatalunan ang existence of God. Kung totoo nga ba na mayroong Diyos? Totoo ba na mayroong isang makapangyarihang person na siyang may likha ng lahat ng bagay? Sa Biblia ay mayroong tinuturo na dalawang paraan kung paano natin mapapatunayan na totoong mayroong Diyos. Una ay ang general revelation at pangalawa ang special revelation. Ano nga ba ang general revelation? Ito ay malalaman natin sa aklat ng Roma 1:20 or Romans chapter 1 verse 20. Mula pa ng likhain ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita, ang kanyang kapangyarihang walang hanggan, at ang kanyang pagka-Diyos ay maliwanag na inihahayag ng kanyang mga ginawa. Kaya't wala na silang maidadahilan pa. Kung susuriin mong maigi o malinaw na makikita sa nilikha ng Diyos na mayroong Diyos na umiiral, makikita mo sa disenyo ng kanyang mga nilikha. Napaka-komplikado ng disenyo ng mga nilikha ng Diyos. Bawat bunga, bawat hayop, bawat bacteria ay napaka-complex at napaka-varied. Kahit ang pag-iral ng mga heavenly objects ay malinaw na nagpapakita ng Diyos na nagtatakda ng kaayusan o order sa lahat ng bagay. Gusto mong malaman kung totoong may Diyos? Pagmasdan mo ang kanyang nilikha at doon ay mapapatunayan mo na totoo nga na mayroong Diyos na may likha ng lahat ng bagay. Pangalawang paraan kung paano natin matutukoy na totoong mayroong Diyos ay sa pamamagitan ng special revelation. Ano ang special revelation? Ang special revelation ay ang tawag ng mga Bible scholars sa paniniwala na ang Diyos ay nag-i-intervene o siya ay kumikilos ng direkta sa kanyang mga nilikha. May iba't ibang klase ng special revelation. Maaring ang Diyos ay ipahayag ang kanyang sarili sa pamamagitan ng ating personal experience. Kapag ikaw ay nanalangin sa Diyos at siya ay tumugon, malalaman mo na totoong mayroong Diyos na sumasagot sa mga panalangin. Kapag ikaw ay nakasaksi ng himala ng Diyos, pwede rin nating malaman na mayroong Diyos dahil sa mga propesiya. Marami ng mga propesiya ang natupad. Isa sa pinakamalaking propesiya ay ang tungkol sa pagdating ng tagapagligtas. At ito ay natupad 2,000 years ago nang ang Panginoong Hesukristo ay dumating sa mundo. Kahit ang mga digmaan, ang mga kahirapan, lahat ng mga iyan ay hinulaan sa Biblia. At unti-unti natin nakikita ang katuparan sa ating panahon. Pero marahil ang isa sa pinakamatibay na ebidensya ng special revelation ng Diyos ay ang mga kwento, ang mga naitala sa Biblia. Nagpahayag siya kay Moises sa burning bush. Nagpahayag siya sa mga Israelita sa bundok ng Sinai. At marami pang ibang tao sa Biblia na na-experience ang special revelation of God. Nariyan si Abraham, nariyan si Jonah, nariyan si Elias. Pag binasa mo ang Old Testament, ito ay punong-puno ng kwento ng personal experience with God, ng personal encounter with God. Kahit ikaw sa panahon ngayon, maaari mong hilingin na ma-experience or ma-encounter mo ang Diyos personally. Pwede kang humingi na direkta mong masaksihan o maranasan ang glory of God. Ang Diyos na buhay ay bumaba sa lupa, naging tao. Inialay niya ang kanyang katawan. Inialay niya ang kanyang buhay para sa atin. Siya ang Panginoong Hesukristo. Hanggang ngayon ay hinihintay ka niya na manumbalik at sumampalataya sa Kanya. Kaya nga sa iyong panalangin, paglapit mo sa Kanya, hingin mo ang Kanyang kaligtasan. Tanggapin mo siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. At pagkatapos naman noon, sikapin mong mamuhay nang ayon sa kanyang mga salita. Humanap ka
ng mga grupo o mga iglesia na Christ-centered at Bible-based. Christ-centered sapagkat si Kristo lamang ang itinataas. Bible-based sapagkat mula lamang sa Biblia ang kanyang ipinangangaral. Good day mga winners! Ngayong araw ay pag-aaralan naman natin kung ano ang pangalan ng Diyos na buhay. Ang mga Bible scholars ay mayroong tinatawag na tetragrammaton or tetragram. Tetra means 4 and gram means letters. Ang tetragram or tetragrammaton ay ang 4 na letter na pangalan ng Diyos or theonym. Madalas na ito ay transliterated na YHWH or YHVH. Ito ang pangalan ng Diyos sa Hebrew Bible. Ang YHWH or YHVH or tetragrammaton ay nabanggit ng 6,518 times sa Lumang Tipan. Ang pangalan ng mga letrang ito ay Yod, He, Waw, and He. Maaaring ang kahulugan ng salitang ito ay ang to be or to exist or to cause or to become or to come to pass. Ibig sabihin ng YHBH or YHWH ay ang maging o ang umiral o ang siyang magdulot. Sa madaling salita, ipinapahiwatig na ang pangalan ay ang siyang may likha o siyang pinanggalingan ng lahat ng bagay. Halos lahat o halos karamihan ng mga Bible scholars ay tinatanggap na Yahweh ang basa ng tetragram. Tubalit, tinatanggap din naman ng marami ang basa na Jehovah, sapagkat ang Yahweh at Jehovah ay parehong nanggaling sa tetragram. Ang tetragrammaton ay matatagpuan sa lahat ng aklat ng Biblia sa buong Old Testament maliban sa mga aklat ng Esther, Ecclesiastes, at Song of Songs. Ang mga Hudyo na sumusunod sa Talmudic Jewish traditions ay hindi nila binibigkas ang Yahweh o Jehovah. Sa halip, pinapalitan nila ito ng ibang pangalan kapag binabanggit nila patungkol sa Diyos. Sa halip na sabihin nila ay Yahweh o Jehovah, ang kanilang sinasabi ay Adonai, ang ibig sabihin Panginoon or mga Panginoon. Minsan ang kanilang binabanggit ay Elohim, na ibig sabihin ay Diyos. Minsan din naman ang kanilang binabanggit sa halip na Yahweh or Jehovah ay Hashem, ibig sabihin the name or ang pangalan sa kanilang pang-araw-araw na pakikipag-usap. Ito ay dahil sa itinuturing nila na ang tetragrammaton ay napaka-banal o napaka-sacred o napaka-divine para banggitin ng mortal na dila. Bagamat ang salitang Yahweh o Jehovah ay unang nabanggit sa Genesis o aklat ng Genesis, ito naman ay unang ipinahayag ng Diyos sa isang tao sa pamamagitan ni Moises. Noong tinanong ni Moises kung sino ang kanyang kausap, nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng burning bush. Sabi niya, "Ako'y si ako nga. Sabihin mo sa mga Israelita na sinugo ka ng Diyos na ang pangalan ay Ako nga." Yan ay mababasa sa Exodus chapter 3 verse 14. Meron ding grupo ng mga Hudyo na nagsasalin o nagkokopya ng banal na kasulatan noon na sa tuwing isinusulat nila ang pangalan ng Diyos, kailangan nilang maligo. Kailangan nilang munang maging malinis. So every time na bago nila isulat ang pangalan ng Diyos na YHVH or YHWH sa orihinal na lengguwahe ng mga Hudyo, naliligo muna sila. Dahil ganon ka-sacred or kabanal ang pagturing nila sa pangalan ng Diyos. Ibinigay ng Diyos ang kanyang pangalan sa sangkatauhan. Nangangahulugan ito na ang Diyos ay hayag sa ating lahat. Siya ay laging naghihintay. Gusto niyang makilala mo siya. Gusto niyang magkaroon ka ng meaningful na relationship sa Kanya. Kung paano sa mga tao
Mahalaga na malaman natin ang pangalan ng mga tao na gusto nating makilala. Mahalaga rin na malaman mo ang pangalan ng Diyos. Ang kanyang pangalan ay Yahweh o Jehovah. Siya ang Diyos na may likha ng lahat ng bagay. Sabi niya nga, ako'y si ako nga. Siya ang Diyos na pinanggalingan ng lahat ng bagay at nagdulot ng lahat ng bagay. Marapat lamang na ibigay mo sa Kanya ang karangalan at papuri na nararapat sa Kanya. Purihin ang Diyos, purihin si Yahweh. Inaanyayahan kita na manalangin sa iyong silid o sa iyong kwarto. Manalangin ka ng pagtanggap sa Panginoong Hesus. Sabihin mo sa panalangin mo, Panginoong Hesus, tinatanggap kita bilang aking Panginoon. Nananampalataya ako na ikaw ang anak ng Diyos. At pagkatapos nito, magsumikap ka na lumago sa pananampalataya. Humanap ka ng mga grupo na Bible-based at Christ-centered. Mga iglesia or mga churches nang ipinapangaral ay mula sa Biblia at ang kanilang itinataas ay si Kristo. Ako personally, aking inirekomenda ang Assemblies of God churches sapagkat ako mismo ay lumago sa isang iglesia ng Assemblies of God. Matatagpuan ang Assemblies of God sa iba't ibang lugar, hindi lamang sa Pilipinas kundi sa iba't ibang bansa rin. Itinuturing na Supreme Being, Creator, at pangunahing object of worship, siya ang Diyos or God. Ngayong araw, ating pag-uusapan ang apat na pangunahing kapangyarihan ng Diyos. Number 1. God is omnipotent or all-powerful. Ayon nga sa Genesis chapter 18 verse 14, meron bang hindi kayang gawin si Yahweh? Tulad ng sinabi ko, babalik ako sa 1 taon at pagbalik ko ay may anak na siya. At ayon din sa Panaghoy 3:37 or Lamentations chapter 3 verse 37, walang anumang bagay na mangyayari nang hindi sa kapahintulutan ni Yahweh. Ang salitang omnipotence ay nangangahulugan ng all-powerful. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay nagtataglay ng pambihira at di masukat na kapangyarihan. Gaya nga ng kanyang sinabi sa Genesis chapter 18 verse 14, meron bang hindi kayang gawin si Yahweh? Nangangahulugan nito na lahat ng bagay ay kayang gawin ni Yahweh. Nilikha niya ang sanlibutan, nilikha niya ang universe. Lahat ng bagay na nakikita ay ginawa niya mula sa wala. Gaya nga ng sinasabi sa Genesis chapter 1 verse 1, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang reality na meron tayo ngayon at kung saan tayo nakatira at kung saan tayo nag-e-exist, ang Diyos ang siyang may likha noon. Kahit 100 years old na si Abraham, nagawa ng Diyos na magkaroon ng anak ang kanyang asawa na matandang-matanda na rin. Sa Old Testament ay gumamit siya ng iba't ibang mga tao para i-display ang kanyang kapangyarihan. Sa pamamagitan ni Moises, nahati ang dagat na pula. Nung ang mga tao ay gumawa ng napakataas na gusali, ginulo niya ang wika ng mga tao. Ang resulta ay ang daan-daan at libu-libong mga salita at lingwahe na meron tayo ngayon. Number 2. God is omniscient or all-knowing. Awit 147 verse 5 or Psalms 147 verse 5. Si Yahweh na ating Diyos ay dakila at malakas. Taglay niyang karunungan, hinding-hindi masusukat. Ayon din sa Roma 11:33-34. Lubhang napakasagana ng kayamanan ng Diyos. Di matarok ang kanyang karunungan at kaalaman. Sino ang makapagpapaliwanag ng kanyang mga kapasyahan? Sino ang makakaunawa ng kanyang mga pamamaraan? Gaya ng nasusulat, sino ang nakakaalam sa pag-iisip ng Panginoon? Sino ang maaaring maging tagapayo niya? Ang karunungan, ang wisdom ng Diyos, kailanman hindi kayang sukatin. At hindi lang yon, hindi rin matarok, meaning to say, hindi rin lubos na maunawaan ang kanyang karunungan at kaalaman. Walang nakakaalam sa pag-iisip ng Panginoon. Lahat ng bagay, lahat ng misteryo sa buong mundo,
sa buong universe. Alam niyang lahat. Sa dinami-dami ng mga matatalinong tao, mga sayantipiko at mga eksperto, pero hanggang ngayon, marami pa rin mga misteryo na hindi kayang sagutin ng siyensya. Ang lahat ng mga bagay na yan ay ang Diyos ang nakakaalam. Alam niya lahat ng lihim. Alam niya ang lahat ng mga misteryo. Ganyan kalawak ang kaisipan ng Diyos. Ayon naman sa unang Kronika 28:9 or 1 Chronicles chapter 28 verse 9. At ikaw naman, Solomon, anak ko, kilalanin mo ang Diyos ng iyong ama at paglingkuran mo siya ng buong puso at pag-iisip, sapagkat sinisiyasat ni Yahweh ang ating damdamin at nauunawaan ang ating binabalak at iniisip. Ayon sa talatang ating nabasa, alam ni Yahweh ang damdamin at nauunawaan ang ating binabalak at iniisip. Ano man ang ating mga plano, ano man ang marurumi o mga busilak na sa loobin ng tao, lahat ng ito ay kanyang nalalaman. Lahat ng ito ay kanyang natataros. Walang makakapagtago sa perfect knowledge and wisdom of God. Ayon din sa 1 John chapter 3 verse 19 to 20. Dito nga natin matitiyak na tayo ay nasa panig ng katotohanan at matatahimik ang ating budhi sa harapan ng Diyos sakali mang tayo ay usigin nito, sapagkat ang Diyos ay higit sa ating budhi. Alam niya ang lahat ng bagay. Number 3. God is omnipresent or present everywhere. Ayon naman sa Jeremiah chapter 23 verse 24, walang makakapagtago sa akin. Makikita ko siya kahit saan siya pumunta, sapagkat ako'y nasa lahat ng lugar, sa langit at sa lupa. Ayon pa sa Kawikaan or Proverbs chapter 15 verse 3, ang paningin ni Yahweh ay nakatuon sa lahat ng lugar. Ang masama at mabuti ay pawang minamasdan. Isa pang pambihirang kapangyarihan ng Diyos ay ang kakayahan niyang maging present sa lahat ng dako. Ang Diyos ay makapangyarihan. Kahit saan magpunta ang tao, tiyak na naroon ang Diyos. Kahit sa kalaliman, kahit sa kalangitan, sa kaitaasan, naroon ang Diyos. Ang lahat ng bagay ay lantad sa kanyang harapan. Walang makapagtatago sa kanya. Pag sinabi nating omnipresent, hindi lamang siya present sa lahat ng dako, kundi lahat ng bagay ay lantad sa kanya. Number 4. God is eternal. Ayon sa awit or Psalms 102 verse 12, ngunit ikaw, Yahweh, ay haring walang hanggan. Di ka malilimot ng buong kinapal. Ayon pa sa Isaiah chapter 40 verse 28, hindi ba ninyo nalalaman? Di ba ninyo naririnig na itong si Yahweh ang walang hanggang Diyos, ang siyang lumikha ng buong daigdig? Hindi siya napapagod, sa isipan niya ay walang makakaunawa. Laging binabanggit sa mga talatang ating binasa, ang description kay God ay walang hanggan. Meaning to say in English, eternal. Diyos na walang hanggan. Sa simula't simula pa ng oras, sa simula't simula pa ng panahon, bago pa ang creation, naroon na ang Diyos. At hanggang sa magpakawalang hanggan, ay mananatili ang Diyos. Ang tawag dyan, from eternity to eternity, ay naroon siya. Kung ang tao may hangganin ang buhay, ang Diyos ay walang kamatayan, walang hangganan ang kanyang pag-iral. Siya ay eternal. Dahil ang ating Diyos ay omnipotent or all-powerful, kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. Dapat tayong maging confident sa ating Diyos na buhay na ating pinaglilingkuran. Maging confident tayo sa ating mga panalangin na kaya niyang tugunin o tuparin ang ating mga hinihingi sa Kanya. At dahil siya ay all-powerful, dapat nating ituon sa Kanya ang ating walang sawang pagpupuri at pagsamba. At dahil siya ay omniscient or all-knowing, hindi tayo dapat naglilihim sa Kanya. Anuman ang ating mga pagkakasala o pagkakamali ay dapat nating inaamin, ikino-confess sa ating Diyos. At dahil siya ay omnipresent or present
everywhere. Makakaasa tayo na naroon lagi ang kanyang saklolo. Lagi niya tayong sasamahan, hindi tayo mag-iisa. At dahil ang Diyos ay walang hanggan, makakaasa rin tayo na sa kanyang pagbabalik, isasama niya tayo sa kanyang walang hanggang kaharian. Ang Diyos na buhay ay bumaba sa lupa, naging tao. Inialay niya ang kanyang katawan. Inialay niya ang kanyang buhay para sa atin. Siya ang Panginoong Hesukristo. Hanggang ngayon ay hinihintay ka niya na manumbalik at sumampalataya sa kanya. Kaya nga sa iyong panalangin, paglapit mo sa kanya, hingin mo ang kanyang kaligtasan. Tanggapin mo siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. At pagkatapos naman noon, sikapin mong mamuhay nang ayon sa kanyang mga salita. Humanap ka ng mga grupo o mga iglesia na Christ-centered at Bible-based. Christ-centered sapagkat si Kristo lamang ang itinataas. Bible-based sapagkat mula lamang sa Biblia ang kanyang ipinangangaral. Aling part ng video na ito ang iyong nagustuhan? Mag-iwan ka ng komento sa comment section. Thank you for watching. At huwag kakalimutang mag-subscribe, mag-like at i-share ang aking mga contents. Thank you and God bless you always.